Libre raw to anak adobo. Huwag mong kainin! Bakit naman? Matagal nang wala ang babaeng nagluto niyan. Nagwala si Lola kasi amoy aswang daw si Mama. Hindi ako lumaki na naniniwala sa mga kwento ni Lola tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Dahil para sa akin ay gawa-gawa lamang iyon ng mga matatanda upang takutin ang mga bata at pigilan kaming gumala sa gabi. Pero matapos ang nangyari sa mama ko, isang hapon nang umuwi siya mula sa palengke ay tuluyan nang nagbago ang pananaw ko. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang gabing muntik na kaming sundan ng mga nilalang na matagal nang kinatatakutan ng buong baryo. Noong araw na iyon ay masaya pang umuwi si Mama mula sa palengke dahil may dala siyang isang supot ng bagong lutong adobo na mainit-init pa at napakabango ng amoy. Kaya habang naglalakad siya papasok ng bahay ay paulit-ulit pa niyang sinasabi na hindi na raw siya kailangang magluto ng hapunan dahil may mabait na kaibigan siyang nagbigay ng libreng pagkain bilang pasasalamat sa pagtulong niya sa pagbitbit ng ilang pinamili. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakapasok si Mama sa loob ng bahay ay bigla nang tumayo si Lola mula sa kanyang inuupo ang lumang bangko na yari sa kawayan. Saka siya dahan-dahang humakbang palapit habang seryosong-seryoso ang kanyang mukha na para bang may nakita siyang isang bagay na kami lamang ang hindi nakapapansin. Hindi muna siya nagsalita. Huminto lamang siya ilang hakbang ang layo kay Mama habang marahan niyang nilalanghap ang hangin na parang isang taong may hinahanap na kakaibang amoy. At habang lumilipas ang bawat segundo ay lalo lamang tumitigas ang kanyang ekspresyon hanggang sa tuluyan siyang napailing. Huwag kang lalapit. Napatingin kaming lahat kay Lola dahil hindi namin maintindihan kung bakit bigla siyang nagalit, gayong kararating lamang ni Mama at wala naman itong ginagawang masama. Mahina, ngunit matigas ang boses ni Lola nang muli siyang magsalita. Amoy aswang ka. Napakunot ang noo ni Mama at napailing habang natatawa. Nay, ano na naman ba ang iniisip mo? Galing lang ako sa palengke. Hindi sumagot si Lola. Sa halip ay muli niyang inamoy ang hangin na parang lalo niyang pinapatunayan ang kanyang hinala bago siya muling nagsalita. Hindi lang palengke ang pinuntahan mo. Dumaan ka sa kilalang aswang. Sabihin mo ang totoo. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Mama. Hindi siya agad sumagot at ilang sandali siyang nakayuko na para bang nag-iisip kung aamin ba siya o hindi hanggang sa tuluyan na lamang siyang bumuntong hininga. Oo, may nakausap akong matandang babae. Matagal na kasi kaming nagkikita sa palengke. Mabait naman siya. Binigyan lang niya ako ng adobo. Pagkarinig ni Lola sa salitang iyon ay para bang lalo siyang namutla dahil iyon mismo ang kinatatakutan niyang marinig. Kapag tumanggap ka ng pagkain mula sa aswang, hindi ka nila agad pinapatay. Nilalagyan ka muna nila ng amoy. Kapag sumingaw na ang amoy na yun sa katawan mo, kahit gaano ka pa kalayo ay matutuntun ka nila sa oras na sumapit ang gabi. Tinawanan lamang iyon ni Mama at sinabing baka raw sobra na ang paniniwala ni Lola sa mga lumang pamahiin. Ngunit wala nang sinabi si Lola at tahimik siyang nagtungo sa kusina habang kami ay nagtatakang nakatingin lamang sa kanya. Pagbalik niya ay may hawak na siyang dalawang sariwang kalamansi na kagagaling lamang sa puno sa likod ng bahay. Lumapit siya kay Mama. Kahit isang patak lang. Kung totoong adobo iyan, walang mangyayari. Nag-aalinlangan si Mama, ngunit pumayag din siya dahil gusto niyang mapatunayan na mali ang iniisip ni Lola. Isa-isang pinatakan ni Lola ng katas ng kalamansi ang ibabaw ng adobo. Noong una ay wala namang nangyari kaya napangiti pa si Mama at akmang magsasalita na sana upang asarin si Lola. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo ay unti-unting nagsimulang mangitim ang sabaw na parang may humahalong makapal na tinta, habang ang mga piraso ng karne ay dahan-dahang natutunaw na tila yari lamang sa putik
at hindi tunay na pagkain. Kasabay niyon ay kumalat ang napakabahong amoy na parang pinaghalong nabubulok na isda, lumang kanal at basang lupa na ilang linggo nang nakabilad sa ulan. Sa loob lamang ng 1 minuto ay wala ng bakas ng adobo. Ang laman ng supot ay isa na lamang malapot at maitim na putik na puno ng mga tuyong dahon, maliliit na buto ng isda, nabubulok na sanga at puting uod na unti-unting nagsisigapang palabas habang tila may sariling buhay ang bawat isa. Napasigaw si Mama sa sobrang gulat at agad niyang nabitawan ang supot na bumagsak sa sahig habang ang maitim na putik ay dahan-dahang kumalat sa aming kusina. Tahimik na yumuko si Lola. Hindi pagkain ang ibinigay sa iyo. Pinaamoy ka lang nila. Hinahanda ka na nila. Hindi na nakapagsalita si Mama dahil nanginginig na ang buo niyang katawan. At kitang-kita ko ang matinding takot sa kanyang mga mata na ngayon lamang lumitaw matapos niyang makita mismo ang katotohanan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lola. Agad siyang naghanda ng isang malaking batya na puno ng tubig. Sa kanya ito nilagyan ng napakaraming asin, dinurog na bawang at katas ng maraming kalamansi habang mahina siyang nagdarasal ng mga panalangin hindi ko pa kailanman narinig. Paulit-ulit niyang ibinuhos ang tubig na iyon sa ulo at buong katawan ni Mama habang mariin niyang kinukuskos ang kanyang balat na para bang may gusto siyang alisin na hindi namin nakikita. At halos 1 oras niyang ginawa iyon hanggang sa tuluyan nang mawala ang kakaibang amoy na siya lamang ang nakaaamoy. Pagsapit ng hating gabi ay bigla na lamang may marahang kumatok sa aming pintuan. 3 mababagal na katok, sunod-sunod. Parang alam ng kumakatok na gising pa kami. Maya-maya ay narinig namin ang isang matandang Alam ko, gising boses pa kayo. na napakalambing ngunit nakapangingilabot pakinggan. Anak, nalimutan mo ang lalagyan ng adobo. Walang sino man sa amin ang gumalaw. Dahan-dahang sumilip si Lola sa maliit na siwang ng bintana. Sa isang iglap ay mabilis siyang napaatras habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Isara ninyo mabuti ang lahat. Hindi lang siya ang nasa labas. Marahan kong inilapit ang aking tainga sa dingding. Hindi lang pala iisang tao ang naroon. May mababagal na yabag na umiikot sa buong bahay. 1, 2, 3, hanggang sa hindi ko na mabilang. Pagkaraan ng ilang sandali ay sabay-sabay silang nagsalita sa labas gamit ang iisang malamig at paos na boses. Isauli mo ang pagkain! Isauli mo ang amoy! Isauli mo ang sa amin! Mahigpit na niyakap ni Mama si Lola habang umiiyak sa sobrang takot. Samantala ay mabilis na nagsalang si Lola ng isang kawali sa apoy at pinainit ang makapal na asin hanggang sa magsimula itong umusok. Panginoon, ilayo ninyo Isa-isa kami sa niyang kasamaan. isinaboy ang Basbasan nagbabagang ninyo ang asin tahanan ito at huwag ninyo sa 4 na hayaang sulok ng magpasok bahay ang anumang masamang habang malakas espiritu. siyang nagdarasal. Amen. Kasabay noon ay bigla naming narinig ang napakasasakit na sigaw mula sa labas na hindi kailanman maaaring manggaling sa tao, kundi sa mga nilalang na nasusunog sa bawat butil ng asin na tumatama sa kanilang katawan. Sunod-sunod ang mga yabag na mabilis na papalayo hanggang sa tuluyan nang bumalik ang katahimikan. Kinabukasan ay binalikan namin ang pwesto ng matandang babaeng nagbigay kay Mama ng adobo upang kumprontahin siya. Ngunit pagdating namin doon ay wala nang kahit isang tindahan, wala nang upuan at wala nang bakas na may taong nagtitinda roon. Nang tanungin namin ang mga matatandang tindera sa paligid, ay nagkatinginan lamang sila bago dahan-dahang nagsalita. Wala nang nagtitindara yan. 20 taon nang bakante ang pwestong iyan. Ang huling babaeng nagtitinda roon ay namatay pa noong dekada 90. Mula noon ay hindi na muling tumanggap si Mama ng libreng pagkain
mula sa kahit sinong hindi niya lubos na kilala. At hanggang ngayon ay tuwing may umuuwi mula sa palengke, ay may nakahanda pa ring asin at kalamansi si Lola. Dahil sabi niya, mas mabuti nang masira ang totoong pagkain kaysa isang gabi ay maamoy ka ng mga nilalang na matagal nang naghahanap ng susunod nilang mabibiktima.